everyone! Ako po si Grace Indab. Inainyahan ko po kayo na manood sa Empowering OFW. Ako po ang guest. Ma'am Grace, gano'n na rin po kayo katagal na nagwo-work abroad? 8 years po, Pastor. 8 years. So, within 8 years po na yan, dito lang pa yan? Or sa iba't ibang bansa rin po? Sa first po sa Kuwait. So, una mo sa Kuwait and then the rest dito na sa, Yes. sa Hong Kong. Pero, taga saan po kayo sa Philippines? Cebu. Cebu. And ano po yung pinaka-reason nyo before kung bakit nag-decide kayong mag-work abroad? Para makakuan ako ng bahay, Pastor, kay 11 years po akong kasal tapos so wala kaming bahay. Palipat-lipat lang kami ng tirahan po. So, ang pinaka-reason is makapundar talaga ng bahay. Yes po, Pastor. So, ilang years ulit po abroad? 8 years. 8 years. Within 8 years mo working abroad, meron ka ng experience sa Kuwait, meron ka ng experience dito sa Hong Kong. Ano naman po yung hindi nyo makakalimutang experience nung kayo po ay nag-work abroad? Yung sa Kuwait, Pastor, yung first ko nga employer, pinagbintangan ako, nagnakaw ng thread, tapos sobrang galit niya sa akin, binalik ako sa agency. Pagdating ako doon sa agency, mas na-worse pa doon kasi kinulong ako ng 5 days sa kwarto. Hindi ako pwedeng ipakita sa bagong arrival kasi baka daw matakot yung mga bagong arrival. Tapos pag nakuha ko ng new employer na naman, yung alaga ko, naghubad siya sa harapan ko palagi. Ilang years po kayo nag-work sa sa Kuwait? 2 years lang po. So within 2 years na yan, lahat yan pinagdaanan mo. Yes po, Pastor. So within 2 years, nakailang amo ka doon? 2. Dalawa. Yung una is gano'n lang rin katagal? 5 days lang. 5 days lang. Tapos itong pangalawa is 2 years. yun yung natapos mo na. Yes. And then, bakit naging worse para sa inyo yung experience sa Kuwait? Like for example, yung sinabi mong naghubad, and then how did you react that time? Sabi ko sa kanya nga, hindi ako nagpunta doon sa Kuwait para lang magbastos. Nagpunta ako doon para sa trabaho ko, kaya nangailangan ako ng pera. And then, anong sinabi niya? Hindi siya nagsumagot. Kung saan ako maglinis, kung maglinis ako sa kwarto, puntahan niya ako, tapos magkuhan siya, ipalabas niya yung ari niya. So talagang napaka-sensitive ng mga images na pinapakita niya Yes. para sa iyo. Yan yung amo mong lalaki. Hindi, yung alaga ko lang. Alaga mo. So ilang taon na siya that time? 17 years old. Pero wala naman po siyang problema sa pag-iisip, ganun. Wala naman po, Pastor. Talagang out of gusto kanya lang rin i-provoke, pero parang kahit saan ka man pumunta, ginagawa niya yun. Tumagal yun ng how many months or weeks? Nag-start siya kasi dalawa kami sa bahay, tapos tumakas yung kasama ko pag ng 1 year and 1 month ko, tumakas yung kasama ko, yun na siya nag-start nga ako na lang mag-isa. I don't know kung ano nangyari, but do you think ba na kaya tumakas itong isa kasi ganun rin yung ginagawa niya dun sa isa? Or wala kang idea? Wala po kong idea pa. So that time, parang tiniis mo na lang ng, di ba, 1 year and 1 month, and then gano'n siya tumagal na lagi niyang ginagawa yun? 13 months kasi nag-extend akong 2 months. So within that 13 months, lagi niyang ginagawa yun? Yes. So that's Kami lang dalawa. pag kayong dalawa lang. And wala siyang sinasabi or umabot rin sa offer na yinaya ka niya? Wala po, sabi lang, magtanong lang siya sa akin, nandyan ba yung papa ko? Pero alam kong wala yung papa niya. Nagsabi ko lang, I don't know. Pero alam kong lumabas na yung papa niya, kaya sobrang takot ko na. So, kapag ganun, for example, di ba, tapos na yung kontrata mo, and then bumalik ka na sa Philippines that time, hindi ka ba na-trauma na mag-abroad again? Kasi imagine mo yung traumatic yung experience mo, ganun yung image na nakita mo, at hindi lang yun basta minsan. Kasi sabi mo nga, within 13 months, parang paulit-ulit niya na ginagawa yun. Hindi ka ba na-trauma na sa pag-abroad mo? Na-trauma po ako, Pastor, kay pag 1 month ako sa Philippines, nag-apply ako sana ng para Qatar, may ticket na ako para Qatar, pero hindi ko sinakyan yung eroplano. Bakit? Kasi sobra akong takot, baka mangyari na naman doon sa Qatar. So, gaano ka katagal sa Philippines na natenga bago ka mag-decide again na mag-work abroad? 1 year. 1 year. Kasi dahil sa traumatic experience na yon. And the next mong bansa is Hong Kong na, di ba? Yes po. Bakit naman Hong Kong?
Kasi yung kuan ko may day off siya, tapos yung sahod, malaki yung sahod. Pero paano natanggal yung parang thoughts mo na, okay, dito sa Hong Kong baka iba yung sapitin ko kasi yung sa Middle East, nabastusan ako, pero paano ka nag-take ng first step na mag-abroad again even though traumatic yung naging first time experience mo? Sa isip ko po, mag-try lang ako sa Hong Kong kaya yung narinig ko yung mga story, yung Hong Kong hindi masyadong kuan bastos, hindi pareho sa mga Middle East nga. Sobrang bastos talaga nila. So talaga nag-try ka. Walang nag-suggest sa'yo dito? Wala po. Wala, talagang ikaw lang rin. Yes. Gaano katagal na dumaan yung processes mo bago ka magkaroon ng amo at visa? 8 months. 8 months rin. Magastos? Yes, magastos, Pastor. Nagkautang ka sa Pilipinas? Yes po. Magkano rin yung naging utang mo sa Pilipinas? 60,000. 60,000. And then, pagdating mo dito, nakailang amo ka na rin? Dalawa din. Dalawa lang rin. Yung unang amo is how many? 6 years. 6 years. Bakit parang wala ng renewal? Mayroon, Pastor, pero ang kuan ko lang, yung pagkain nila, hindi ako pwedeng kumuha sa pagkain nila, mag-antay ako kung sila ang magbigay. So that's the time na rin na pagkatapos ng contract, naghanap ka na rin. Tapos ito ngayon, 6 months pa lang. 6 months ka pa lang dito. And paano mo nakilala yung help center natin? Na-invite po ako sa isang kaibigan po. So friends mo yung nakapunta sa'yo. And then pagpunta mo dito, paano ka natulungan ng help center? Ano yung natutunan mo dito na alam mo na nakatulong bilang isang OFW na katulad mo? Ang natutunan ko po dito, Pastor, yung paano i-manage yung financial ko, tapos kung yung pamilya ko po, paglaban ko yung mga pamilya ko po. Ano yung parang nag-caught ng attention mo when it comes about managing your finances? Paano yun kuan yung hindi na makautang-utang po. Kasi dati, ang dami kong utang din dito. Dito rin sa Hong Yes, Kong. po. Pumalo rin ng mga how much? 42 Hong Kong dollars. 42,000 Hong Kong dollar. And ngayon, natutunan mo kung paano i-budget, Yes. natutunan mo kung paano kontrolin yung emotion mo. Yes po. And ngayon, magkano na lang yung utang? Wala na po. Ubus na. As in zero. Yes po. Ngayon, nakakapag-ipon na. Kunti. At least, kasi ang pinakamaganda kapag nabayaran mo yung utang mo, is kaya mo nang makahinga ng maluwag. Yes po, Pastor. Diba? Kasi ang pwede mong isipin nun, kasi pwede mo siyang tingnan in two sides eh. Lagi ko itong ine-explain sa mga tao na yung pagbabayad ng utang, pwede mo siyang tingnan in a negative way, pero pwede ka rin maghanap ng something positive doon sa paanong paraan. Diba? Nasanay ka ngang magbayad ng utang. Yes po. So, yung binabayad mo sa utang, kasi kung nabuhay ka na yung sobra lang yung kaya mo, so pwede mong gamitin yung binabayad mo sa utang kapag tapos ka na para ilagay naman sa savings mo. Kasi nasanay ka nang mabuhay ng ganun. Pero usually anong ginagawa ng mga tao pag nabayaran yung utang? So parang, malaya na ako, and then they start spending once again. So nasayang nila yung habit nila na magbayad ng utang, mamuhay doon na talagang pinagkakasya yung lahat. Kung pwede mo naman na yung pinagbabayad mo, like for example, sa binabayad mo monthly dito sa utang mo dati, mga how much yun, yung bayad mo monthly dati? Short pa ako sa sahod ko, Pastor. Sure ka pa dati. So, paano ka nag-survive that time? Manghiram sa kuan sa friend ko na pang pamasahe hiram lang, rin. pamasahe lang papunta ng church. And then, Tapos yun, na-survive ko. Sabi ko nga, hindi na ako mag-utang ulit. so tingnan ninyo, imaginein mo po kung yung kalahati lang ng binabayad mo sa utang, like sabi mo mga ubos yung pera mo, kung kalahati lang ilagay mo sa savings, kaya mo pa rin mabuhay nun. Bakit? Kasi nasanay ka na. So that's the time lang na doon mo makikita yung positive side ng finances pagdating sa pagbabayad ng utang. So natulungan ka ng help center. Yes po, Pastor. And ito po rin yung sinasabi namin para sa inyo. Di ba? For example, nagbigay ako ng tip para sa inyo. Sabi ko nga, pwede mong tingnan in positive, pwede mong tingnan in negative. Nasa sa inyo yan, sa pagbabayad ng utang. Kung nasanay ka na mapagkasya yung maliit, so wag mo na rin sanayan na, alam mo yun, maging over ka sa pag-i-spend mo. Bakit? Kasi magiging delikado yan sa finances ninyo. Alam nyo po ba na itong ginagawa naming program dito po sa health center natin, tuwing Saturday and Sunday ng 3:00 ng hapon, meron kaming financial seminar.
So how come na nakabayad siya ng utang? How come na nakasurvive siya? Lahat ng yan, tinuturo namin sa financial seminar namin. So, if you want to join us, feel free to join us. Pwede ka magdala ng notebook mo para you are taking notes kung paano mo i-handle ng maayos yung finances mo. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng inyong story and hopefully itong mga taong nanonood sa atin ma-inspire sa naging story mo. Okay? Yes, Pastor. Maraming salamat rin po para sa inyo and pagpalain kayo ng Diyos. See you sa next episode. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.